Isinusulong ngayon ng Department of Transportation ang pagkakaroon ng benepisyo ng mga driver sa ilalim ng PUV Modernization Program. Kabilang na dyan ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Tiniyak din ng kagawaran na may programa ring nakalaan sa mga unconsolidated na jeepney units. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Denise? Audrey, nasa 155,513 na o higit 80% ang mga consolidated na jeepney units mula sa itinakdang 191,730 baseline ayon kay Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega ngayong Martes. Sa naganap na kapihan sa Bagong Pilipinas, iginiit ni Ortega ang pagkakaroon ng benepisyo para sa mga tsuper tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig, gaya ng nakukuhang benepisyo ng isang pribadong empleyado. Dagdag pa nito, mas mapapangalagaan hindi lamang ang mga tsuper, kundi pati na rin ang mga pasahero dahil mas komportable at maayos ang pagbiyahe. Talagang ang ating mananakay, they opt to ride the modern vehicles dahil mas convenient in terms of aircon, maluwang, maayos. Kaya lang, mas maraming sumasakay, kaya medyo nagkakasiksikan. Unang-una, merong patakaran doon. Bawal po ang sobrang siksikan, so wag po natin gawin yon. But it also shows that we have to push mas mabilis na gagawin natin na maging modern na yung lahat ng public utility vehicles para makinabang yung lahat at hindi na tayo magsisiksikan, maging tama po yung numero sa bawat sasakyan po. May mga programa rin ng DOTR para sa mga hindi pa nag-consolidate na naaayon sa kanilang pangakong tutulungan sila ng administrasyon. Kabilang na ang proposed budget na pending pa sa Kongreso. Meron tayong pending na hiningi sa Kongreso a certain amount para mas makatulong tayo next year sa ating mga kasamahan. Yun po yung tulong na ibibigay natin sa kanila. Itinaguyod din ng DOTR ang iba pa nilang magiging programa upang mas mapabuti ang sistema ng transportasyon sa bansa, lalo na sa Metro Manila, tulad ng mga tamang sakayan at babaan, tamang bilang o availability ng mga modernized jeepney, kumpletong listahan ng mga opisyal na rota at iba pa na hanggang 2030 ang implementasyon. Now it is at 70+% as far as consolidation in routes are concerned, but for units it's 81%. Ang objective by 2030, lahat ng components ng programa ay tapos na at na-implement. Number one dyan, or rather yung pinakamatagal dyan, yung pagmamodernize. Kasi we're talking of 150,000 vehicles to be modernized. Matagal mangyayari yan. So ang target natin is 2030. Hopefully by then, fully implemented na, 100% na tayo makikinabang. Samantala, ibinahagi rin ni Assistant Secretary for Railways Georgette Aquino na nasa 60.72% ang construction progress ng MRT-7 at ang LRT-1 naman ay nasa 73.26%. Ayon pa sa DOTR, magkakaroon pa ng dagdag na 5 istasyon ng LRT-1 extension na magbubukas sa katapusan ng taon. Audrey, sa ngayon inaasahan ng DOTR na mapapabilis pa ang right-of-way acquisition dahil sa pag-collaborate nila kasama ng iba't ibang mga tanggapan patungo sa whole of government approach dahil sa matagal nang nakabinbin ang pagpapatapos ng MRT-7. Audrey? Maraming salamat, Denise Osorio.